Bagyong Esther nagpakita na sa mapa. Patuloy na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Isang low pressure area o LPA ang namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible na namang magkaroon ng bagong sama ng panahon sa mga susunod na 2 linggo ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa. Metro Manila at Central Luzon ang mga bahagi ng Ilocos Region nakakaranas at patuloy pang makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Talakayan natin ang posibilidad ng susunod na bagyo ngayong buwan ng Hunyo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026 na po tayo. Narito nating update sa ating panahon. Habang unti-unti nang lumalayo ang dating bagyong Domeng, isa namang bagong weather disturbance ang binabantayan ng mga weather agencies sa ngayon. Ngayong araw, isang low pressure area o LPA 06A ang namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kasalukuyan, mababa pa lamang ang posibilidad nitong maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, mahalagang bantayan ito dahil nagsisimula na tayong pumasok sa mas aktibong bahagi ng typhoon season. Sa ganitong panahon ng taon, mabilis magbago ang kondisyon ng karagatan at atmosphere, kaya maaring magbago rin ang forecast sa mga susunod na araw. Samantala, ang Tropical Cyclone Jangme o dating Domeng ay tuluyan ng nakalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy itong kumikilos pahilagang silangan patungo sa Southern Japan. Habang papalayo ito sa Pilipinas, nananatili pa rin ang isa sa pinakamahalagang epekto nito sa ating bansa. Ito ay ang malakas na habagat. Ang sirkulasyon ng bagyong Domeng ay patuloy pa rin humihila ng napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ngayon ng malawakang pag-ulan kahit wala ng direktang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, habagat alert, mga lugar na maaring makaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong araw, June 3. Pinakamalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Inaasahang nasa 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan. Ngunit sa mga kabundukan at sa mataas na lugar, maaari pa itong mas malakas pa. Sa darating naman na Thursday, June 4, unti-unting lilipat pahilaga ang pinakamalakas na pag-ulan. Apektado dito ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Benguet. Patuloy na mas mataas ang panganib ng flash flood, landslide, river swelling at road flooding. Sa darating na Biyernes, June 5, mas nakatuon naman ang ulan sa northern at northwestern Luzon. Apektado ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Ibig sabihin mga kababayan, habang lumalayo ang bagyong Domeng, ang habagat ay nananatiling pangunahing banta dito sa Luzon sa mga susunod na ilang araw. Ang tanong ng marami, may susunod na bang bagyo? Batay sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, may posibilidad na mabuo ang isang Tropical Cyclone-like Vortex o TCLV sa kanlurang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang posibleng galaw nito ay mula sa West Philippine Sea, paakyat sa northwestern Luzon at patungong Taiwan area hanggang East China Sea. Sa ngayon, low to moderate chance lamang ang development nito. Sa darating naman na week 2, June 8 to 14, ang parehong TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex ay maaring magpatuloy patungong East China Sea, Ryukyu Island at Southern Japan, habang isa pang TCLV ay posibleng mabuo sa northwestern boundary ng Pag-asa, monitoring domain sa ngayon, at merong itong low chance pa rin ang development. Mga kababayan, ang Tropical Cyclone-like Vortex o TCLV ay hindi pa bagyo. Ito ay isang lugar lamang kung saan may umiikot na hangin at maaring maging low pressure area o tropical depression kapag naging favorable ang kondisyon ng karagatan. Maraming TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex ang hindi tuluyang nagiging bagyo. Subalit dahil sa nasa buwan na tayo ng Hunyo ay nagsisimula na ang peak season ng habagat at bagyo. Mas mataas ang posibilidad ng pagbuo ng mga tropical cyclone kumpara noong mga nakaraang buwan.
So kaya naman ano ang inaasahan sa mga susunod na araw, partikular dito sa Luzon? Madalas na ang pag-ulan, makulimlim na kalangitan, posibleng thunderstorm, flash flood at landslide. Dito naman sa lugar ng Visayas, makakaranas ng paminsan-minsang thunderstorm, mas mahinang epekto ng habagat at mainit pa rin sa ilang lugar. At dako dito sa Mindanao, magkakaroon pa rin ng localized thunderstorm, mainit tuwing umaga at pag-ulan naman sa bandang hapon o gabi. At tumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, kapag naririnig natin ang balita tungkol sa malalakas na pag-ulan, pagbaha at bagyo o ibang sakuna, natural lamang na makakaramdam tayo ng pag-aalala. Ngunit pinapalalahanan tayo mula sa mga Awit 46 verse 1 na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Hindi natin kontrolado ang panahon, ngunit may katiyakan tayo na ang Panginoon ay kasama natin sa gitna ng anumang unos ng buhay. Tulad ng paghahanda natin sa paparating na masamang panahon, mas mahalaga rin ang paghahanda ng ating puso sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala natin sa Diyos araw-araw. At yan po ating update sa ating panahon, mga kababayan. Patuloy nating babantayan ang epekto ng habagat at bagong low pressure area o LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ang posibilidad ng pagbuo ng panibagong sama ng panahon o magiging bagyo sa mga susunod na 2 linggo. Antabayanan natin kung ito na nga ba ang bagyong Esther na papasok sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na laging nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.